Guys, video muna tayo guys. Ikaw BBM, inaakin mo naman yung Bukana Bridge ng Davao. Wala ka namang naiambag dyan. Oo nga, presidente ka, pero hindi mo naman project yan. Project pa yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mahiya ka naman. Ikaw lang may pinag-aralan na walang hiya. Kaya ayusin mo yung buhay mo. Yung flood control lang atupagin mo na paano maibalik ang pera ng taong bayan. Hindi yung tutukan mo yung Davao. Wala kang naiambag sa buong Davao. Mga Duterte legacy lang yan. Ang legacy mo ay flood control. Sa pagnanakaw mo, kaya ikaw kanina mo masyadong nagkarapal na yung mukha mo. Oo nga, presidente ka, pero hindi na tama yung ginagawa mo. Kaya binabatikos ka ng taong bayan dahil pira ng taong bayan mismo ginastos mo at pinanakaw mo. Hindi naman sa'yo yan. Kaya huwag kang magkarapal ng mukha. Magserbisyo ng tatakbo ka ng presidente para magserbisyo ng taong bayan, hindi yung magserbisyo ng sariling interes. Ikaw gusto mo suntukan tayo para malaman mo. Tingin mo, presidente ka, gusto mo suntukan tayo 1-on-1. Pero sa pera, hindi ko mananalo sa iyo kasi mayaman ka. Pero suntukan naman tayo. Tingnan mo ha. Hindi ka babatigas. Gagalangin ka sa natin ng taong bayan kung tama ang pagserbisyo mo sa bayan. Yung bilyon-bilyon ang ninakaw mo sa flood control. Tingnan mo nangyayari sa Cebu. Maraming namamatay dahil sa ginagawa mo. Hindi mo pinapagawaan sa flood control ang pera sa pangbayan. Binuhusan mo lang. At mo iipunin, bakit mo nanakawin ng pera ng pangbayan? Hindi naman sabi yan. Ngayon, mag-open yung Bukana Bridge sa Davao. Mangungo, pupunta ka para bubuksan mo yung tulay na yun. Putangin ang kapal ang mukha mo. Duterte legacy yan. Sa panahon pa yan ni Duterte yung Bukana Bridge ng Davao. Kaya kayo mga guys, huwag kayong maniwala ni Duterte. Huwag kayong maniwala ni BBM. Kasi ubo ng kupal yan. Duterte legacy yan ng Bukana Bridge. Tingnan mo. Kung matino lang pag pamumuno sa bansa, hindi ka babatigisyon ng taong bayan. Mga naniwala lang sa iyo yung mga abnormal lang. Pero yung mga matitinong tao at tamang pag-iisip, hindi maniniwala sa iyo yan. Tulad ko, Duterte, forever life. Kahit bigyan mo pa ako ng bilyon na pera, hindi kita ibuboto. Kasi ang hinahangat ko yung kinabukasan ng kabataan. Hindi ko hinangad yung bulsa ko, ang sariling interes. Tingnan mo. Ikaw, kaya sa 2030 eleksyon, Sara Duterte na tayong lahat para sa kinabukasan ng ating pamilya at kinabukasan ng ating mga anak. Huwag kayong maniwala sa mga boto na binabayaran. Huwag kayong maniwala dyan. Isang iglap lang kasi saya yan. Wala na. Pero ang boto ay habang buhay yan. Habang buhay mo yan. Habang
yan pagsisihan pag binibinta yung boto nyo. Kahit ako, kahit bilhin mo pa yung boto ko ng 1,000,000, hindi kita ibuboto. Kasi hindi ko na kailangan ng pera mo. Kailangan ko ay maging maayos na bansa. Hindi ko na kailangan yung magkapira ako ng marami. Dahil sa ito lang akong pera basta maayos ang pamumuno sa bansa at ligtas ng ating bayan. Maglalakad sa gabi na walang mangyayari, makauwi ng maayos sa bahay. Kaya yan ang pinanindigan ko. Tingnan mo, tayong lahat, Duterte, Sara, ang ating boboto sa 2028 eleksyon. Sara, Duterte at mga kaalyado ni Duterte ang ating iboboto. Huwag na yung mga bangag na sariling interes ang iboboto. Huwag nyo nang iboto yung mga BBM administrasyon. Kaya ang iboboto natin Sara Duterte para sa ating kinabukasan ng ating pamilya. Thank you for watching, guys.